Dress, batasan nyo. Oo. Okay, malalaman po natin yan sa Lunes at meron pong special coverage ang inyong DZMM Radyo Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio at DZMM Digital. So ngayon po, kung ang pag-uusapan natin ay SONA with Sonny. Dahil kasama natin ang ating Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Jose Enriquez, Sonny Africa. Sir Sonny, magandang morning. Peter at Rika ito sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Mamanika Sir Peter. Natawa ako dun sa dating Pangulo. Oo nga, nagkamali. Wishful thinking kayo. Ano pa lang sa Or nakaraang, advanced. nakaraang taon. Hindi. Sablay lang talaga, Sir Sunny. Kasi biglang pumuti si Rika. Namutla eh. Nagkamali tayo doon. Okay. So let's talk about this coming SONA. On the balance, Sir Sunny, no? Ang feeling ko this will be a very consequential SONA. Napakahalaga, and it could actually tip the balance between a very popular president or a not very popular president. What is your take on this? Well, we agree kasi on the 2 points na top of mind sa mga ordinaryong Pilipino, musta ba yung lagay ng aking buhay ngayon at ano ba yung nangyari dun sa Mahiyain Naman Kayo campaign, medyo bigo si Pangulo Marcos. So I think alam niya coming into the SONA, alam naman niya, dumami ang mahirap even before the energy crisis, lalong dumami ang mahirap pagkatapos ng oil shocks. Tapos yung Mahiyain Naman Kayo campaign, masusukat talaga siya kasi ang benefit ng pagpasabog ng flood control scandal, nakita natin dozens, potentially hundreds ng mga mambabatas sa isang kot, libo-libong DPWH at officials, bureaucrats at mga negosyante ang sangkot. Pero kung kikwentehin natin, syempre kakarampot lamang yung umabante yung mga kaso. So, I think mahirapan talaga sa pagpasok ng SONA na ito. So, tignan natin kung paano niya i-handle yung kabiguan dun sa dalawang top of mind issues ng mga Pilipino. And by the way, maidagdag ko lang, Sir Sunny, partner, na ang considered top moment of the 2025 SONA is really the Mahiya Kayo portion. Oo, yun talaga yung pinaka-SOT nun. Yung SOT, standing ovation talaga. Oo. So ngayon, ang pag-uusapan, palagay ninyo, ano yung top of the priorities sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos? If we have to guess, no, if we have to make an educated guess, ano kaya yon, Sir Sunny? Malamang kaysa hindi, ang ipipilit talaga niya ay kahit pa paano, sasabihin niya na gumulong naman yung anti-corruption campaign. Maari yung dalawang senador na under custody ngayon, papalakihin na yon. Pero syempre, on the other side, yung mga medyo malapit sa kanyang pamilya na running free pa in Europe, medyo mumultuin siya ng mga yan. So malamang kaysa hindi, yung maliit na mga hakbangin, pasulong naman doon sa anti-corruption campaign, malamang papalakihin niya yon. Tapos I think doon sa kahirapan, alam naman niya na hindi niya mababawi yung paglala ng kahirapan. So malamang kaysa hindi, sabihin niya, ginagawa naman namin ng lahat, pero magtiwala na lang kayo at gagawin pa namin yung higit pa dito sa mga darating na buwan. Pero tingin namin mahirapan talaga siya kasi even before yung oil price shock, dumami na mahirap na Pilipino sa panunungkulan niya. I mean, yung SWS survey sinabi, as of March, lumaki ng mahigit 2 milyon ang mahirap na pamilya to 14.5 million. Mas malala, yung nagugutom na pamilya, lumaki ng halos 4 na milyon to 6.5 million. And that was before yung buong bigwas ng oil price shock. So, kung lumaki ng over 2 million ng bilang na mahirap, lumaki ng halos 4 million ang nagugutom na pamilya, as of March, sigurado in the last 3 months na dumoble, tripling inflation, mas nadagdagan pa yan. So, ang sasabihin niya dyan, ginagawa naman namin na lahat para tugunan. Pero kaya sa akin, maganda yung na-raise yung budget question kanina. Kasi alam niyo ba yung 2027 budget na proposed, hindi pa siya sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung 7.2 trillion is a 6% increase from this year. Pero kung yung inflation ay, ang estimate ay abot ng 6.5% for 2026, ibig sabihin, yung paglaki ng budget next year,
kinain pa ng inflation. So hindi lang Oo. yung bulsa na ordinaryong Pilipinong kinain ng inflation, even yung pambansang budget. So mahirapan talaga siya na to deliver anything more than Mhm. yung maliit na nabigay na niya so far. Mhm. Kung titingnan nga po natin 'no, so far ang taon na ginugol ng Pangulo dito sa kanyang termino, ang mukhang ang legacy na siguro sana niya ay eto ngang flood Oo. control campaign 'no? Mm. Kasi yun yung last year niyang binuksan Yeah. Yan talaga yung pinakamalaking ginawa niya last year. But isa din sa nakita natin doon, Sir Sonny, is yung dahil sa flood control scandal na yan, natigil din yung paggawa ng mga flood control projects, which in turn greatly affected yung ekonomiya ng mga metro cities na binabaha. Ano po yung nakita natin? May studies po ba tayo na nakita on the economic side netong pagbabaha na nakakos ng itong mga hindi magandang pagbaha nga po sa atin? Well, unfortunately, wala kami kasi wala namang real-time na data about yung amount of flood control projects versus yung pangailangan. Pero sa amin, yung first round na impact dyan, syempre, less yung ginastos ng gobyerno dun sa economic infrastructure sa ekonomiya para paikutin. On one hand, tama naman kasi kung mag-infrastructure spending siya tapos bubulsahin lamang ng mga mababatas, mga corrupt na officials, hindi rin actually naman maganda yon. Pero para sa amin, ang mas point lang ay kung halimbawa, nagtipid siya dun sa infrastructure projects because nga dahil sa corruption. Kung halimbawa nagka-savings, ang tanong namin, sa tindi ng problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin, nagulat kami, tinipid talaga yung pagbibigay ng ayuda, suporta. Even dun sa Uplift website, ang tawag doon, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, yung Oil Shock Emergency Response. As of ng isang araw, chinek namin yung official website. Ang official na talang na tulungan nila ay about 2.6 million na beneficiaryo lamang. Tapos maliit lang binigay, 3,000, 5,000. Sabi nga ng mga tsuper, 2 araw, ubos na yun sa amin. So ang konti ng natulungan, 2.6 million, ang kaunti ng binigay, 3 to 5,000 pesos, kumpara dun sa laki ng problema. I mean, kung kalahati ng mga pamilya nagsasabing mahirap sila, that's 14.5 million na vulnerable. Kung idagdag pa natin dyan yung lower middle class na less than 36,000 pesos ang kita. Sa totoo lang, ang kinailangan tulungan ng gobyerno in the last few months ng oil shock, about 21 million families. Pero kung tutulungan mo ay 2.6 million lamang, tapos ang liit pang binibigay, garantisadong ang dami naghirap at lalong dadami yung nagutom at na problema nito man nakarambuan. So super challenge yan sa kay Pangulong Marcos kasi yung na-discarril na response program sa Congress, actually call naman niya yan eh. Hindi naman kailangan ma-discarril yung pagtalakay ng mga oil shock response bills whether in the House or in the Senate because of the impeachment. So it's just in a way, yung medyo narrow-mindedness ng ating political class na dahil nakatingin to 2028, hindi nakatingin dun sa kahirapan ng ordinaryong Pilipino right now. Isa din po sa mga naalala ko nung SONA last year ay yung pag-push ng Pilipinas as a business hub. Inilalabas nga po ng ating ng Pangulo yan sa iba't parang nililigawan niya no yung mga ibang bansa na mag-invest kayo dito dahil ang aim natin is to generate more jobs nga po sana talaga. But sabi nga po ninyo, mas marami pa rin ang wala pa ring trabaho at naghirap ng mga Pilipino. Oo, kasi ang pinaka-problem, hindi tayo dapat tumingin sa labas para maglikha ng trabaho. Kumbaga, kung attitude ng gobyerno, nako, kailangan natin ng dayo ang pamumuhunan na pumunta dito. Bawasan natin ang buwis na sinisi sa kanila. Bawasan natin ang regulation sa galaw nila. Padaliin natin yung pagnenegosyo sa kanila. Yung dayuhan, pumupunta dito para pagkakitaan tayo. Wala silang interest, tuon na rin tayo. Ang always tanong namin, bakit tayo nakatingin sa labas, sa foreign investors, sasabihin tayo, bakit walang kaakibat, hindi pa kaakibat? Bakit walang mas malaking effort na yung mga Pilipino negosyante ang tutulungan? Na yung mga Pilipinong micro, small, and medium enterprises ang tulungan? Napalakihin yung merkado para sa mga lokal na negosyante, pamamagitan ng pagtaas ng sahod, pagbigay ng cash assistance kung kinakailangan. So parang, why look outwards when the problem is inside? At sa amin, nagtataka kami hanggang isang araw, yung tax seal ka magsasalba sa amin. Isip namin,
Kasi pinagmamalaki nila may over 1 million na negosyo sa Pilipinas, micro, small, medium, and large. Ba't hindi nakatuon yung suporta dun sa mga Pilipinong negosyo? Ba't kailangan Yeah, dayuhan yeah. na magsalba sa atin? Oo. Alam nyo, kahit na sinong Pangulo siguro talagang napakatindi nitong sitwasyon na ito, coming as it does, no, on the eve of the SONA, ang taas ng petroleum prices ngayon. Tapos, eto pa, yung inflation mula sa 2% nung January, umakyat ng 7.2 nung April, nasa 6.4 ngayong June, which is way above, no, yung ina-expect natin. Ang tanong, by way of a last thought on this, Sir Sunny, maraming nagsasabi, ano ba itong gobyerno na ito? Kahit na yung mga nakaraang gobyerno, it's governance by ayuda. Does that work? Well, sa amin, kung kinakailangan ng tulong ngayon ng Pilipino, dahil sa kapabayaan nga at kakulangan ng trabaho, sa amin, it's the lesser of two evils. Bigyan ng tulong. Of course, ayaw natin na binabalukot ng mga trapo for their own patronage purposes. Pero sa amin, problemang ayuda, hindi dahil binibigay ngayon, problema ayuda kasi yun ang binibigay. Sana may yung medyo look beyond the short term, medium long term, para hindi na kailangan magbigay ng ayuda palagi, maglikha ng trabaho. Para maglili ka ng trabaho, support Filipino industry, not foreign investors. At sa amin, parang walking on two legs yan. Dahil kailangan ng tulong ngayon, magbigay ng ayuda ngayon, otherwise, mahirapan yung mga Pilipino. Pero, para hindi ka para hindi ka limping. On the other leg naman, palakasin mo yung local na industry para may local na trabaho, para hindi na kailangan mag-ayuda. Pero, na-stuck tayo sa forever ayuda kasi, unfortunately, I think gusto ng mga politiko yung ayuda. Dahil nga, election time. Pero let's not take it against the nangangailangan na kailangan na ng tulong. So let's crack down on the pag-aabuso ng mga trapo of the ayuda for patronage. Correct. Oo. At sabi nga ni Secretary Garin kanina, malapit na tayo. Mawala ng kuryente. Konting pasensya. Oo. Ayan. Sir Sunny, we will have a part 2 with you most definitely. Thank you for your insight, sir. As always, we appreciate your time. And Happy SONA! Happy SONA, Sir Sunny! Let's all try our best. Salamat. Thank you. Thank you po. Ang ating Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Jose Enriquez, Sunny Africa, ating nakausap. Pagkatapos ng SONA, partner, hihimay natin ulit yan di ba? Tignan natin kung ano kaya masasabi nila, no? Tungkol sa mga andito na agad. Ang bilis! DCMM SONA 2026.